So, I am sorry. Ay! I am sorry. Nag-sorry Vicky. ka? Bakit? Nag-sorry ako kasi I inihuli am natin to. Parang dapat inuna natin to. Ay, ganun ba? Pero nakakalimutan na meron pong nag-sorry. At mas maganda kung kayo na po ang manood. Nung naganap po kanina, ito hinihintay natin ng matagal na. At ito nga po ay nangyari sa session hall po ng Kamara kanina bago sila naghiwa-hiwalay para sa mga iba't ibang hearings. Pakinggan po natin. To the members of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Okay. Medyo mahaba po yung privilege speech po ni Congressman Richard Gomez kanina. No? So, pero unang-una yon yung pag-amin na yon saka yung paghingi ng dispensa. No? Hindi ako spokesperson ng mga hiningan ng tawad. Pero meron silang sarili-sarili nilang post sa kanilang mga social media. Yes. Yung mga naapektuhan ng pagpo-post, ng mga numero at saka mga detalye. So, sila po, puntahan nyo na lamang. Pero, ang isa sa malaking parte nitong privilege speech na to ay yung kasi gusto natin maging fair. Kaya nga natin kinukuha yung side niya bilang sagot nga sana kay Mayor Tacoy. Yes. No? Sa mga alegasyon na inihayag ni Mayor Tacoy. So kanina ay yun din po, sa rin po ay nagpaliwanag. Hindi man nagawa na sa TV dahil nga tumanggi sa dati, ay doon naman po niya pinaliwanag. At mabuti na ibigay natin, kasi nga we wanted to give him that platform, pero hindi nga siya pwede noon. Ibigay natin ngayon yung pag-playback po nung kanya pong side kanina. I complained that the LGU was not consulted. This is very misleading because with DPWH projects, ladies and gentlemen, the agency is required to coordinate and inform the LGU. Kaya nga po makikita nyo sa picture na yan, sinasabi niya hindi raw nakipag-coordinate ang DPWH. Pero in January 16, ayan, may coordination meeting sila. Andiyan pa yung grid coordinates para malaman niyo exactly kung yan nga ba yung opisina nitong Mayor Tacoy na ito. So, yun po kasi fairness di ba? All sides all the time po. So, yan po yung side naman po ni Congressman Gomez. At kasi nga sa programa, kung hindi lang po namin napakita pero nakalagay po yung isa sa mga programa namin na nasa slide po niya kanina na nagpa-interview dito si Mayor Tacoy. Mayor Tacoy, yes. At nung episode yun, sinabi rin namin na Congressman Goma, kung gusto mo rin sumagot, open naman ng STL. Palagi sa'yo, diba? Welcome. Welcome na welcome ka dito. No? So, ang doon, sinabi sa atin narandaan nyo ba na hindi sila included sa talks? Oo, Yes. sinabi niya. So, They were not consulted. na hindi sila kinukonsulta. Yun yung isa sa mga angal ni Mayor Tacoy. So, yun po, pinapakita po doon ni Congressman Goma na meron siyang pruweba o resibo na umattend ng meeting si Mayor Mayor Tacoy. Na-consult. Na-consult. Nako, yan na nga. May mga dates pa po. So, anyway. Teka lang, alam mo, yan yung isa sa mga issue na binabantayan ni Michael Villar. Hello, Michael. Oo, Hi. nakatutok siya. Tapos nagbibigay siya ng komento kasi pala ang parents niya ay nagtrabaho sa DPWH nung panahon ni former Secretary Rogelio Singson at sinasabi niya na maganda yung pamamalakad doon nung time na yon. Pero syempre, ang choice ngayon ay si Secretary Vince Dizon and we wish him all the luck. Of course. Oo, kasama ni Michael Villar na nanonood sa atin sina Len Luwansing at si Carol Alcala. Magandang Hello sa inyo. gabi Hello sa sa inyo. Uy, kanina ang sabi ni Sec Vince Dizon, wag na congratulations. Okay sa kanya ang good luck. Oo, actually, parang good luck na. Tinext ko nga ng good luck na nga lang din. Kailangan kasi, din ng strength. Kailangan. And Parang, guidance. ito daw yung patotoo na kapag nababasa nyo ba sa social media, patotoo to na kapag maganda yung performance mo bilang empleyado, binibigay sa'yo may hirap na trabaho. Correct. Ginalingan kasi. Ginalingan mo Hindi niya maayos yan in 3 years, diba sabi niya? Talagang matagal to. Matagal. Pero at least masisimulan.